Good afternoon mga kaluguran. Nandito tayo ngayon sa clinic ni Doc. So ngayon po para sa lahat ng viewers natin na sumusubaybay sa ating vlog tungkol sa naturopathy treatment program, kung ano nga ba ito para mas maintindihan po ng mga tao. So by the way, magpapakilala po ako ng mabilis. My name is Marvin Panlaki po. Isa po akong health advocate, certified nutritional microscopist din po. So ngayon nandito nga po tayo sa clinic dito sa Timog. So itong araw na to is napaka-exciting po para sa akin dahil first time ko na gagawin ito na makapag-interview ng professional na sa larangan ng health, sa larangan ng medical. So may mga inanda po akong ilang questions para sa mga viewers po natin na nakasubaybay sa atin. So, ang ipapakilala ko po sa inyo ay isang registered nurse, tapos certified naturopath, isang haligi na po sa larangan ng naturopathy. So, siya po si Ma'am Lenny po. Good afternoon, sir. Privilege na kayo ay pumunta dito sa amin para to visit our clinic and ano-ano yung mga therapies na ginagawa namin. Okay? So, sabi niyo na nga, pinakilala niyo na ako, registered nurse and a certified naturopathic practitioner for 17 years. Opo, ang tagal na, di ba? Opo. So far, itong aming clinic ay hindi lamang sabihin natin just a wellness clinic. May mission po kasi kami. If you interview Dr. Dizon, siguro na sabi na niya sa inyo kung ano yung aming mga ministry about health. So gusto naming makatulong sa mga tao in a natural way. Kasi yan na yung trend ngayon eh. Small remedies, home remedies, mga simple remedies, malaking tulong po sa ating mga kalusugan. Yun po. Yun, number one question po, Yes. Doc. Ano po ang pinaka-core philosophy ninyo pagdating sa naturopathy treatment program at paano ito naiiba sa karaniwang medical approach? Sabi nga natin, ito po ay hindi lamang just wellness center, kundi ang core value namin dito is to educate. First, educate namin ang mga tao na sa mga simple remedies, pwede silang or pwedeng makatulong sa kalusugan. And also, as naturopath, sabi nga, naturopath is yung pagtulong or hindi naman natin pwede sabihin paggamot, ano? Pero based from that, natutulungan yung mga condition ng mga tao, hindi ba? Sa mga simple remedies and education na makatulong ito na ma-educate yung mga tao na pahalagahan ang ating mga sarili. Hindi lang just to earn money, trabaho, pero ang ating health is our wealth. Kasi kung marami kang pera, pero doon mo naman ilalagay sa pagkakasakit mo, pagbili mo ng anong quality ng life mo, hindi ba? So, ito ay para ma-educate ang mga tao, para makatulong in a natural way, na lalo yung mga, sabihin naman natin, hindi naman makaka-afford ng mga mamahal na treatment, sa pamamagitan ng education at ang mga counseling, matututunan nila na pwede palang gumaling sa natural na paraan. Like for example, to cite, yung kayin, kung hypertensive ka, pwede yan. Hindi ka na, pwedeng makatulong in bigger way na hindi nga, sabi nga, hindi nila ma-explain kung bakit ganon, pero napakalaking tulong. Hindi mo na kailangan ng mga maintenance meds. And also yung lifestyle, kailangan nating magbago ng lifestyle kasi napakabilis na rin ng ating buhay ngayon, di ba? Fast food, mga ganyan, yung mga, sabihin natin mga simple indulgence, ang health natin ang naaapektuhan. At the same time, para maipakita natin kung gaano kahalaga itong ating katawan as the temple of God, na dapat nating pinahalagahan. Okay? Dapat nating mahalin, dapat nating bigyan ng importansya dahil iisa lang ang ating katawan. Pag ang kalusugan natin ay bumigay, ano ang ating gagawin? 'Di ba? Kaya mas mabuti pa to prevent, ma-prevent na natin yung pagkakasakit,
magkaroon tayo ng healthy lifestyle. Hindi lamang sa ating sarili, kundi dun sa mga next generation ng ating family. Kung yan ay ating maipamamana, di ba ang ganda ng magiging buhay ng ating mga magiging anak o mga apo. So yan ang ano natin, ano, sabihin natin, ma-share natin. So yung value na, yung, o sabihin, yung values na pagmalasakitan, mahalin ang ating katawan. From that, nag-glorify natin ng Panginoon. Kasi imagine, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Tayo, ano naman ang dapat natin gawin sa sarili natin? Di ba? Sabi nga, self-love, self-love in a way na hindi lang ikaw bilang tao, kundi yung creator mo. Hindi ba? Mag-glorify mo. Bilang isang registered nurse po, ano po ang naging turning point o personal experience na nagtulak sa inyo na tahakin ang landas ng naturopathy? Actually, makikita mo kasi yung difference, ano? Sa pagiging nurse, ang laki rin ng responsibility eh. Kasi ikaw ang, kumbaga, frontliner, ikaw yung haharap sa pasyente, ikaw ang mag-aalaga sa pasyente. 'Di ba? Dumating yung point na doon ko nakita yung difference nung mga natural healing compared dun sa pag-aalaga na andyan nga, mag-health counseling ka, attend mo yung mga needs ng pasyente, magbibigay ka ng mga meds niya. Sa naturopathy kasi, mas malaki ang responsibility. Aside from counseling and education, ikaw mismo, ako as a naturopath, ako yung naggagawa ng mga therapy. Sa being a nurse din, gumagawa rin naman kami ng mga sa hospital, ano, mga orders ng doctor. Ito independent ka eh. Kung ano yung natutunan mo as a naturopath, independent ka, ikaw ang magdidesisyon. Unlike sa hospital, oo, doctor will give order and you will render it. Pero kailangan nag-iisip ka rin, di ba? Paano mo i-render yung care mo in a quality way. Dito lahat yon. Parang ikaw magde-decide from the assessment and then ano yung tamang therapy na ibibigay mo, i-render mo doon sa pasyente na kailangan pag order ka or ako sa sarili ko, iisipin ko anong pinakamakakabuti. Kumbaga hands-on ka from the start, from assessment to therapy hanggang monitoring, ikaw. So, pinagsama yung pagiging doktor at pagiging nurse. Yeah. So, kaya mas malaki, unlike nun, you will consult yung order ng doctor, you have to follow. Pero, ikaw as a nurse, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Ito from the start, na let's say may condition yung pasyente, ipoprogram mo kung ano yung mga dapat mong gawin at ikaw ang gagawa. Yun. Paano po ninyo tinutulungan ng mga first-time clients na skeptical o takot sa natural method? Unang-una, sabi ko nga, you have to win their trust. Kasi, hindi lahat ng tao gusto ang natural. Ano ba yan? Wala namang effect. Usually, mga ganun eh, no? Pero yun na nga eh, sa natural or naturopathy, ang consultation po ay napakahaba. 30 to 45 to 1 hour, 30 minutes to 45 minutes to 1 hour. Ganyan. Kasi from the start, sabi ko nga, history taking, lifestyle, ano yung even yung job as a person, anong pong trabaho? Kasi lahat po yung factors na yan, nakaka-apekto sa health eh. Kung napupuyat ka, kung maghapon kang nakaupo, wala kang mobility. So, ang circulation mo, mabagal. Stress yung trabaho, hindi ka nakakakain ng tama, hindi ka nakakakain sa oras, hindi ka nasisikatan ng araw. Yung 8 laws of health na tinatawag namin, nutrition, exercise, water, sunlight, air, fresh air, rest, and especially yung pinaka-importante, yung trust in God, na hindi natin napapractice. So, kailangan from the start na, halimbawa, yung pasyente, nag-consult sa'yo, lahat yan, aalamin mo. And then, dun mo sasabihin na, dun ka magsasuggest na,
ganito po, sasabihin mo kasi hindi kayo umiinom ng maraming tubig. Kaya nagkaka-UTI o nade-dehydrate kayo. Ang daming factors. Hindi kayo natutulog ng tama sa oras. Napupuyat kayo. Yung iba sabihin, 8 hours naman ang tulog ko. Tama, anong oras kayo natutulog? 2 o'clock. 2 o'clock, pero yung iyong katawan, yung organs mo na dapat nagre-repair sa oras na yan, hindi nakakapag-repair. So may utang ka pa na tulog sa katawan mo. Iba yung talagang natutulog ka ng, let's say, 10 o'clock or 9 to 10 o'clock. Pero kung kung natutulog ka ng 2 a.m., iba rin yun eh. Hindi ka talagang well-rested. So, paano magre-repair ang katawan mo? Kumbaga, kinreate tayo ng Panginoon na kumbaga, merong time standard na dapat sundin para ma-maintain natin ang mabuting kalusugan. Pero kung naaabuso natin ang ating katawan, doon tayo papasok. So, sasabihin, anong ire-recommend natin? Dapat po matulog kayo na maaga. I-try nyo, uminom kayo ng maraming tubig. Madalas masakit ang ulo ko lalo ngayong summer. Iinom ka agad ng pain reliever. Yung pala, kulang ka lang sa tubig. Ganun eh. 'Di ba? Mainitin ang ulo mo or ano. Kasi, hindi ka nakakatulog ng tama. Masama ang pakiramdam mo kasi hindi ka nakakain sa oras. Nag-acid ka, natural, magsisikret ng acid yan, di ba? Kasi hindi ka kumain ng oras, doon sa tamang oras. So, doon natin ipapasok, minsan, tinatanong namin sila, ito na-experience to, ganyan. Oo, tama. So, from there, nakikita nila na may sinasabi kang totoo. Hindi ba? Kahit hindi mo pa sila tanungin, based doon sa mga information or data na sinasabi nila sa'yo, doon pa lang na-assess mo na sila. Or how you speak to them, how you talk to them, diretso yung iba, parang ano na. So, makikita mo pa lang na eto na yung nagiging problema. So, doon ka na ngayon magbibigay ng counseling or education. And, hindi lang yan, even yung pagkain ng mga healthy food, na patry mo lang. Oo nga, ganito. So, sila mismo, mararanasan or may experience nila. Mawiwin mo yung trust nila. Ano naman po ang biggest misconception ng tao tungkol sa naturopathy na gusto nyong itama ngayon ka lang? Kasi before, nung hindi pa po kami nasa-certify, ang tingin sa amin, kwak-kwak. Which is, masakit mang aminin, pero meron kasing mga iba na parang, may mga binibigay sila na, halimbawa, supplement, sinasabi na, ito, inumin mo lahat, gagaling. There's no such thing as cure-all. Okay? Unang-una, hindi yan synthetic med. Supplement yan. Pag sinabi mong supplement, pwedeng dietary supplement, galing sa pagkain or galing sa plants, mga ganyan, kinakain mo yan. Pwedeng, kaya nga meron tayong supplement. Kasi kulang. So, isusupplement mo. Let's say may anemia ka. Kulang ka pala sa iron. Diba? So, i-correct mo yun. Sa anong paraan? Yung pagkain. Green leafy, yung matataas sa iron. Mababang immune system mo. Dali kang magkasakit. Kulang ka pala sa vitamin C. Masasakit yung mga kasukason o nerves. Kulang ka pala sa B-complex. Yun eh. Pero, yun na nga, hindi natin pwedeng, unang-una, yung mga medical doctors, hindi natin sila kalaban. Medical doctors and naturopath should go hand in hand. Kasi, ang mga medical doctors, sabihin natin, marami na silang pinag-aralan. Naturopathy, nag-uumpisa pa lang. It so happen, ang advantage ko lang is, I'm a registered nurse. So, kaya nung nag-aral ako ng naturopathy, medyo mas sabihin natin, easier. Kaya, yung mga hindi pa sila masyadong, kumbaga, hindi pa enough yung knowledge. Gusto kong i-correct na kailangan mag-aral pa tayo. Kahit kami ngayon, hanggang ngayon, ang pag-aaral, ang training, hindi natatapos yan eh. Kailangan ina-update mo. And kailangan
naturopaths, konti pa lang kami, magtulungan. Magtulungan. Oo. Kailangan mag-upgrade tayo ng ating kaalaman, tapos at the same time, magtulungan. Hindi yung ganito, no. Kailangan magtulungan tayo, maging united tayo para i-push natin, maipakita natin na ano ang meron sa naturopathy. Before, may mga doctors, medical doctors kami na-encounter nun, ayaw nila. Sabi, hindi naman kailangan ng colonics kasi nadudumi ng normal ang tao. Only to find out ako nung nagko-colonics ako ng mga tao. Normal ang bowel movement, pero bakit ganun? Ang dami mo pang makukuha, which is normal na yun ibig sabihin, hindi enough yung nailalabas. So, pagka halimbawang na-cleanse mo yung tao na yan, doon mo makikita sila na mismo magsasabi sa'yo, ang sarap ng pakiramdam ko, ang gaan ng pakiramdam ko, parang ang saya-saya ng pakiramdam. Ganun eh. Kaya dapat, yung mga naturopaths, we have to experience muna yung mga ginagawa natin. Like for example, yun na sa akin, colon hydrotherapy, no? In-experience kami. Until now, nagko-colonics kami. To do cleansing, hindi lang naman dahil sa pasyente mo lang gagawin. Kailangan ikaw muna. Kung baga sa perfume, kailangan ikaw muna masubukan mo bago mo sabihin, iba to, mild to, ganyan, di ba? So, ikaw muna. Ikaw muna ang pasyente bago ang iba. Model. Yes, you have to be a model. Kasi para alam mo na ganito pala yung pakiramdam. Okay? So, ganito pala pwede mo sabihin ganito po yung pwede nyo maramdaman. After that, so iba-iba yung mga experience ng mga tao. So, yun nga, upgrade natin at i-update natin ang stand ng naturopathy. Kasi alam naman natin ngayon, puro natural na po eh. Even yan na nga, nag-start na ang naturopathy course sa PUP. And then yan na, marami ng, like us, meron na rin kaming training center, and marami na pong nagsusulputan ng mga schools or institute or training centers. Kaya magtulungan ang mga naturopaths. Okay po. Bilang isang pioneering sa naturopathy, ano naman po ang personal definition nyo sa pagiging tunay na malusog? Pagiging tunay na malusog, ayan na, kung napapractice natin yung 8 laws of health, kumakain tayo ng tama, nag-exercise tayo, nag-hydrate or uminom tayo ng tama, na clean water, tapos ano pa ba? Nagpapaaraw tayo, temperance or halimbawang nagpipigil. Discipline yan eh. 'Di ba? Kailangan eh. Lalo ngayon, ang daming fast food, ang daming eat all you can. Iisipin mo, kasi gusto mo lang kumain ng kumain. Pero, makakabuti ba to sa kalusugan ko? Kung kasama ko mga anak ko, makakabuti ba to sa kanila, sa family ko? Lalo na kung meron tayong mga predisposing factors, meron kang lahi ng diabetes, cancer, mga ganun, kailangan titingnan mo yan eh. Nagpapahangin ka ba or maghapon ka lang nakaupo at nandito lang sa aircon, hindi ka naaarawan? Nakakapagpahinga ka ba ng tama para mag-repair ang katawan mo? 'Di ba? And yun na nga, sabi ko nga, trust in God. Kasi siya lang naman ang may kakayahang magpagaling. Tayo bilang mga, sabihin natin, stewards, andito tayo, niligay niya tayo for a mission. Kaya, kailangan, sa akin kasi, ang ano ko po is, ikaw ang mag-lead sa akin. Kung saan mo ko ilalagay, I will just follow. Yun po. Kasi lagi namin pong sinasabi sa mga pasyente, hindi kami ang nagpapagaling. We don't claim that. Andito kami dahil, binigyan kami ng kaalaman, pero si God pa rin po ang nagpapagaling. Kasi hindi naman lahat ng pupunta nagagaling. Sabihin mo ba, gagaling? Hindi eh. Siya rin, kung talagang hanggang dyan na lang. Hanggang dyan na lang.
Siya lang ang nag-create and siya lang may karapatan kung hanggang saan tayo. So, ako, as a masaya. Kailangan lagi kang masaya. Positive ang outlook mo. Kasi kung hindi, hindi ka makakapag-serve. Hindi mo, paano kung malungkot ka, may masakit. Tapos i-deploy mo doon sa pasyente, paglapit sa'yo, malungkot ka rin. Maputla ka rin. Nakasimangot ka, eh, may masakit din sa'yo. Hindi ba? May transfer. Eh, ikaw rin pala eh. Although hindi naman tayo immortal. Pero, dapat nga, sabi nga yung parang pag nakita mo pa lang siya, doon na nagra-radiate yung pag nakasmile ka na sa kanya, kamustahin mo siya, yung mga pasyente, yun pa lang. Simple tap, kamusta po? Malaking bagay yun. So, yun ang makakapagpasaya. Hindi, sabi nga namin, pag natulungan namin yung mga tao at sinasabing, salamat po, God bless. Aba, napakalaking bagay nun. Ibig sabihin, binibless ka nila para makatulong ka pa sa iba. Rewarding for us. Yun yung sasabihan kang God bless kasi natulungan mo sila. Ibig sabihin, nag-glorify natin una, ang Panginoon. So yun, lagi nating iisipin na nandito tayo for a reason, hindi para sa sarili natin. Ano yung narating mo? Kasi wala lahat yan. Walang kabuluhan kung hindi natin i-offer sa Panginoon. Ganda na po. Yun po, napaka, paano ba sabihin, isang malaking karangalan na ang pag-interview at pagbibigay ng oras sa atin ni Ma'am Lenny. So, bilang isang advocate din po, health advocate, hindi naman po kami nagbibenta lang ng kung ano yung binibenta namin na makakatulong na lang namin. Una po sa lahat, masaya po kami na makikita namin ang pasyente na nakakatulong kami sa yung produktong dala namin is makakatulong. Na alam naman namin sa sarili namin dahil una sa lahat kami yung unang pasyente bago po namin ibinenta o dinala sa market. Kami muna po yung unang naka-experience kung paano ito makakatulong sa lahat ng gustong subukan itong natural way. Marami may natural way po kasi ngayon na dati wala po. Bago pa lang po ito yung naturopathy treatment program. So ito po is ipinapalaganap namin ngayon sa tulong po ng mga nauna na mga haligi po ng naturopathy. So ito po yan. Kaya po ngayon nag-i-interview kami, nag-iikot para ipalaganap at makatulong po sa maraming burden na sa kanila yung mga sakit nila na for the longest time hindi naman inaalagaan nila. So para sa kanila okay na yung normal lang. Huwag po tayo makontento sa normal lang. Tanggalin po natin. Sa tulong po ng naturopathy treatment program na may program, sumunod lang po sa tamang program, sure ako na makakatulong ito. Sa tulong din po ng Panginoon na lumika. Kasi ang Diyos po, ibinigay na lahat ng dyan, ng herbs nandiyan na. So, kunin po natin siya sa natural way. Ayun lang po. Hanggang sa susunod na videos po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Maraming salamat po, sir. Thank you po.